Magandang umaga sa lahat. Kaya umaga ay babasahin po natin ang ikalawang Timoteo, ang ikatatlong kabanata, at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito ang huling libro ng mga sinulat ni Pablo. At matapos nito ay siya ay hinatulan na ng kamatayan. Makikita po natin dito ang buhay ni Pablo mula sa pagiging persecutor hanggang sa siya'y maging tagasunod ng Kristo at naging isang martir para sa kanya. Ang unang kabanata ay nagpakita ng importanteng elemento. Ipinaliwanag ni Pablo po doon na kailangan nilang makinig sa Panginoon. At ang magandang balita ay naipalaganap sa unang mga simbahan. At ang ikalawang kabanata naman, kailangang iwasan ang mga kalaswaan at makisama sa mga taong dalisay ang puso. At ngayon, pagdating sa ikatlong kabanata, nabanggit dito na sa mga huling araw ay dapat tayong maging maingat at nabanggit ang mga bagay na dapat po nating iwasan, kung ano mga dapat sundin at mga dapat iwasan. Unang seksyon sa kabanatang ito ay ang lumayo sa mga huwad na tagapagturo. Nabanggit po dito ang tungkol sa mga huling araw. Unang nabanggit ito sa libro ng Matthew. Nabanggit po doon ang isang lalaki na napaka-delikado. At ang parehong salitang iyon ay nagamit po muli dito sa chapter 3. Sa verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Sa verse 5, sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. At sa verse 8 ay nabanggit ang mga halimbawa ng mga tao na nagkukunwaring makadiyos. Kung kaya naman po pagdating sa mga huling araw, sa pagkakaroon ng mga kahirapan, ay dapat na maging maingat sa ganitong mga delikadong tao. At nabanggit dito kung ano po ba ang mga karakteristik na mayroon ang mga delikadong tao na ito. Nabanggit po dito ang 21 na mga katangian, ngunit ang pinaka-focus ay nasa verse 5. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan ang ganitong uri ng mga tao. Ang kanilang mga puso ay puno ng kasamaan. Nabanggit po dito na maging sa loob ng simbahan ay mga huwad na tagapagturo. Mga taong nasa loob na ng simbahan ngunit hindi totoo ang kanilang pagiging makadiyos.
Kung kaya naman ang pagpapaalala dito ay ang maging maingat sa ganitong mga uri ng tao. Sila ay katulad ng mga demonyo. Sila ay puno ng masasamang espiritu. Sila ay maaaring mapuno ng 2,000 masasamang espiritu. At ano ang dapat natin gawin sa ganitong mga tao? Iyon po ay ang iwasan sila. Tumakbo palayo sa kanila. Sa unang kabanata, nabanggit ang tungkol sa mga huwad na tagapagturo. At naroon ang pagpapaalala ni Pablo na maging maingat sa kanila at huwag silang hayaang magturo. Dahil mayroon pa ring mga tao na nakikinig sa kanila. Sila ay nagsasalita ng tulad ng mga demonyo, kung kaya dapat silang iwasan. Ang dapat gawin ay ang iwasan sila at lumayo sa kanila. Hindi na sila dapat kailangang kausapin o kaya makipagdebate sa kanila, bagkus ay layuan na lamang sila. Nabanggit dito ang 21 karakteristik o katangian ng mga delikadong taong ito. Sa verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, makasarili at sakim sa salapi. Ano po ang magiging makasarili? Yun po ay ang paggawa na lamang ng nais natin. Tanging ginagawa ang sariling kagustuhan. Kung ikaw ay makasarili, paniguradong magiging sakim ka sa salapi. Palalo at mapagmataas. Ang pagiging palalo ay nakikita po natin sa pagdating sa kaugalian, ngunit pagdating naman sa pagiging mapagmataas, ito ay ang internal na kaugalian. Sunod ay mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ang mga katangiang ito ay tungkol po sa relasyon na mayroon ang isang tao sa kanyang magulang, sa ibang tao, mga uri ng tao na nagsasabi ng masama tungkol sa iba. Hindi naaalala ang habag at biyaya na mula sa iba. Kaya ang puso ay wala sa Diyos, bagkus ay nasa mundo. Sa verse 3, naman ay kawalan ng pag-ibig. Mayroong malayong loob pagdating sa ibang tao, sa kapatid man o sa mga taong nakakasalamuha. Kung kaya naman madalas naroon ng gusot at hindi marunong magpatawad. Mga ganitong tao ay malupit, walang habag, mapanirang puri. Ang pagiging mapanirang puri ay tulad ng pagsasalita ng kaaway o ng demonyo. Naroon ang pag-aakusa. Kung kaya dapat maging maingat sa ganitong katangian.
Siyasatin din po natin ang ating puso kung sa ating puso ay hindi po tayo marunong magpatawad. O kaya ay lumalayo po tayo sa iba. Kailangan po nating araw-araw na siyasatin ang ating puso pagdating sa bagay na ito. Ang mga huwad na tagapagturo ay madalas na may ganitong katangian. Ang mga huwad na tagapagturo ay mahal nila ang kanilang sarili, sila ay makasarili, sakim sa salapi, at naroon ang kanilang pag-iisip na sila ang pinaka-importanteng tao. Kung kaya naman maging ang kanilang relasyon sa iba ay laging mayroong problema. Naroon ang pagnanais nila na gawin na lamang kung ano ang nais nila. Sila ay mayabang, palalo, at hindi talaga mahal ang Diyos. Sila ang pinaka-delikadong tao. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Walang integrasyon sa kanilang buhay. Kung kaya maging ingat po tayo sa ganitong mga uri ng tao na may dalawang mukha. Ang mga ganitong uri ng tao ay dapat na iwasan at hindi po dapat tayo magkaroon ng koneksyon sa kanila. Verse 6, may ilan sa kanila gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito ay alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Ang mga delikadong taong ito ay manglilito lamang at manlilinlang ng iba pang mga tao. So verse 8, at tulad ni na Jannes at Jambres na sumalingat kay Moses, sila ay sumasalingat din sa katotohanan. Ang dalawang taong ito ay kailanman hindi po natin makikita sa lumang tipan. Ngunit nabanggit dito na ang mga taong ito ay mula sa panahon ni Moises. Ang dalawang ito ay mga mangkukulam na nagnais na tularan ang mga ginagawa ni Moses, ngunit nakita nila ang paghihimala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ang ibig sabihin po ng Jannes ay taong nag-aalala. Kung tayo po ay tulad ni Jannes na puno ng pag-aalala, maging maingat po tayo. At ang Jambres naman, ang ibig sabihin po nito ay taong mayroong seizures.
bilang parte o bilang epekto ng kanyang pangkukulam. Ang mga tulad ni Jannes at Jambres ay dapat na iwasan. Maaring sila ay may malakas na impluwensya at ang kanilang mga sinasabi ay magmumukhang tama, ngunit sila ay may problema. Ang kanilang problema, ang kanilang buhay ay maraming problema, kung kaya naman dapat silang iwasan at hindi na dapat kausapin. Ang mga ganitong uri ng tao ay hindi po dapat tayo magkaroon ng interaction sa kanila. Ikalawang section, verse 10 to 17. Sorry. Sundin ang katotohanan, sundin ang salita ng Diyos, sundin ang Biblia. Sa huling mga araw, ang dapat po nating sundin ay ang salita ng Diyos. Kailangan po nating maunawaan kung ano po dapat ang dapat nating sundin. Kailangan po nating pag-isipan kung sino ang tinutularan natin. Kung tayo po ba ay naglalakad na lamang ng ayon sa kalooban natin o tayo'y ginagabayan ng Diyos. Naroon po ang Biblia upang tulungan tayo. Verse 10, ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Si Timoteo ay tapat sa kanyang pagsunod kay Pablo. Alam ni Timoteo ang lahat ng mga itinuturo ni Pablo. At sa ganoong paraan ay kanya ding napag-aralan at sinundang mabuti ang mga pagtuturo ng Panginoong Hesus. Mapapansin po natin dito kung ano ang focus nila. Kung paano nga ba nila sinusundan ng Panginoon. Naroon ang pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan na kahit pa may mga taong nag-uusig sa kanila ay hindi sila naapektuhan, bagkus ay nagpapatuloy lamang sa paglilingkod. Na maging sa karanasan ni Pablo, gayong naroon ang pag-uusig mula sa iba ay iniligtas pa rin siya ng Diyos. Naroon ang paggabay ng Diyos at ang kanyang proteksyon. Ito ay napaka-importante. Madalas sa pagsunod, ang nais lamang nating sundin ay ang ating sariling kalooban. Kung susundan lamang po natin ang ating mga sarili, ang tanging nasusunod lamang po natin ay ang ating mga kagustuhan at ang mga hinanakit mula sa nakaraan. Kung kaya na naman napaka-importanting siyasatin at pag-isipan po natin kung sino ang dapat nating sundin o kung ano ang mga sinusunod natin. Sa aking pagsunod, ako man din ay may mga sinusundang tao. Madalas sa aking pagsunod ay may iba't iba akong rason. May mga tao kong sinusundan na maaring sa isang banda ay maari akong matuto sa kanila, ngunit sa iba ay wala naman talaga akong matututunan sa kanila.
Ngunit kailangan po nating tandaan na ang mga tao sa ating buhay ay ginagamit din ng Diyos upang tayo ay turuan. Ngunit napakahalaga pa rin na pag-isipan natin kung sino ang ating susundan. Pag-isipan po natin kung sino ang matapat nating susundin. Si Pastor Joshua at Simo ay napakaganda ng kanilang buhay mag-asawa. At maaaring kinaiinggitan natin ito kung kaya nais natin silang sundin. Nakikita natin si Pastor Joshua na nagbabasketball pa rin kahit siya ay matanda na. At nais din natin na magkaroon ng ganong uri ng buhay kung kaya maaaring sinusundan natin sila. Ang punto po nito ay ang hindi lamang pagsunod sa kung anong ginagawa ng sinusundan natin. Tulad ni Pastor Joshua, kailangan bang mag-basketball din tayo? Hindi po. Ang punto ay ang dapat nating matutunan na napaka-importante ng pag-eehersisyo. Ang punto ng pagsunod ay ang maintindihan na sumunod po tayo ng tapat at sumunod ng buo. Kailangan pong maging klaro sa atin kung ano ang dapat nating sundin at hindi dapat sundin. Alam natin kung saan tayo papunta. Sa 611 po ngayon, ay mayroon po tayong sinusundan na pangitain ang pagtatanim ng mga puno ng buhay. Napakaklaro ng daan na tinatahak natin at ang kailangan lamang natin gawin ay sumunod. Maaring hindi lamang po mga taga 611 ang nakikinig, kundi may mga tao ding mula sa ibang lugar na sumusunod o kaya ay nakakakita ng daan na ito. Maaring ang lahat ay naroon ng kagustuhan na sumunod, ngunit hindi lahat ay talagang sumusunod. Kung kaya naman napaka-importante din ang magkaroon ng mga modelo upang tulungan tayo na makita ang daan at tulungan tayo sa pagsunod. Kailangan po nating maunawaan ang pangitain na mula sa Diyos. Dahil kung hindi po natin maunawaan ang pangitain mula sa Diyos, ay magiging tulad lamang tayo ng mga huwad na tagapagturo. At maaaring masundan lamang po natin ang mga maling katuruan. Kailangan po tayong magkaroon ng maayos na pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Kailangan po nating maintindihan ang ating mga sarili kung talagang naroon po ang puso natin sa pagsunod. At kung hanggang sa anong extent po tayo sumusunod. Mula ngayong araw ay magtuturo po si Pastor Joshua tungkol sa exegesis.
Maaring may mga ilang tagapakinig na nagkaroon na ng maayos na pag-unawa pagdating sa exegesis na ito. Si Pastor Joshua ay nagtuturo ng exegesis at ng sentence flow. Bawat taon ay itinuturo niya po ito. At sa ating pakikinig, dapat po nating maintindihan at tanungin ang ating sarili kung naroon po ba talaga ang pagnanais natin na sumunod o kaya pakinggan ang kanyang pagtuturo. Kung kaya sa buong kabanata na ito, narito pong pagpapaalala na may mga bagay o tao na hindi po dapat natin sundin at mayroon ding mga bagay o tao na dapat naroon ang puso natin na sundin. Hindi po natin kailangang sundin ang mga taong masasama. Hindi po natin kailangang tularan ang mga taong may masasamang intensyon. Verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Maraming mga leader ang tumitindig ngayon, ngunit napakahirap unawain o kaya'y piliin kung sila ba'y tama o mali. Ngunit malalaman po natin kung sino ang totoo sa hindi sa pamamagitan ng kanilang buhay, pang-araw-araw na buhay. Dapat po natin makita kung ano ang direksyon ng kanilang buhay. Kailangan po nating makita kung paano nga ba nila sinusunod ang Panginoon at kung anong una na relasyon ang mayroon sila sa Panginoon. Dito po natin kailangang hingin ang tulong ng Diyos. Naway tulungan tayo ng Diyos na masunod ang Kanyang kalooban at sundin lamang ang mga taong may tunay na relasyon sa Kanya. Naway tulungan tayo ng Diyos na sundin ang salita ng Panginoon at ang salita niya lamang ang siyang patuloy na gumabay sa atin.
Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos na siya'y susundin po natin ng may pananampalataya. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami ay sumusunod sa iyo ng may pananampalataya. At hindi lamang po kami susunod sa aming mga sarili. Amin pong isinusuko at ibinibigay ang aming buhay sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa at ng daan. At patuloy po kaming titingin sa iyo. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na hindi lamang sundin ang aming kalooban o kaya sundin ang mga huwad na tagapagturo. Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay tumulog po tayo sa Diyos at buksan po natin ang ating mga Biblia. Nabanggit po dito, dapat po nating malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sikim sa salipi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti, mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Mapagkunwaring makadiyos, ngunit hindi nakikita ang kapangyarihan sa kanilang pamumuhay. At kailangan nating iwasan ang ganitong uri ng mga tao. Ngayong umaga, isiyasatin po natin ang ating mga puso kung tayo po ba ay may ganitong mga katangian. May mga pagkakataon na ayaw natin magkaroon ng maayos na relasyon sa iba. At mayroong kawalan ng kabanalan sa atin. Naroon ang pag-ibig natin sa mundo. May kayabangan, palalo, mapagmataas. Sa ating pagbabasa ng mga katangian ito, at naroon ang iyong pakiramdam na ikaw ang uri ng taong ito, hingin po natin ang tawad ng Diyos. At naway magliwanag ang banal na espiritu sa ating buhay. Kung may mga ganito po tayong pagkakasala o kaya may mga pagkakasala na hindi po natin nasisiyasat, naway magliwanag ang Diyos sa atin at liwanagan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Diyos naming nasa langit, kami ay dumudulog sa iyo. Naway patawarin mo kami
Sa maraming pagkakataon ay hindi ko po makontrol ang aking sarili. Wala po akong kontrol sa aking sarili. Sa maraming pagkakataon na maging sa aking tuwing umaga ay naroon ang dapat kong pagdulog sa iyo tuwing pang-umagang debosyon. Ngunit hindi po ako natutulog sa tamang oras. Dahil sa hindi ko pagtulog sa tamang oras ay hindi po ako nakakadulog sa iyo sa pamamagitan ng pang-umagang debosyon. Sa gawaing ito ay higit kong sinusundan ang aking kalooban at higit kong sinusunod ang aking katawan. Maraming pagkakataon ay mas sinusundan ko ang aking pakiramdam. Sa tuwing ako ay nagagalit, hindi ko man masabi, ang galit ko ay hindi nawawala ang puot na ito. Panginoon, iyong sinabi na hindi dapat kami manatili sa puot na ito, bagkus ay isuko ang lahat ng ito sa iyo. Panginoon, maaaring sinusundan ng katawan ko ang iyong kalooban, ngunit ang aking puso ay hindi tunay na sumusunod sa iyo. At ngayon sa mga huling araw, naway siyasatin mo ang aming puso, dalisayin ang aking puso, bilang iyong anak, ay ayaw ko na pong magkunwaring makadiyos, bagkus ay nais kong maging totoo. Panginoon, aking inaalay ang aking buhay sa iyo, aking isinusuko ang aking buhay sa iyo. Panginoon, naway tulungan mo ako. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo upang manalangin. Panginoon, aking nakikita na sa mga huling araw, ang aming puso ay hindi tama. Gayong ilang taon na akong naglilingkod sa iyo, ngunit napakahina ko. Mabilis po akong matukso at mabilis na magkasala. Madalas kong itinataas ang aking sarili. Panginoon, ako ay mahina. Panginoon, gayong kilala na kita ng kung ilang taon. Ngunit naroon na hindi ko pa rin naiintindihan ang iyong kalooban. May mga pagkakataon na nakakapanakit ako ng iba at hindi ako marunong magpasalamat. At napakahirap sa akin na magkaroon ng maayos na relasyon sa iba. Hindi ako natututo pagdating sa iyong kababaan ng loob at hindi ako natuto pagdating sa iyong pagtsatsaga. Panginoon, patawarin mo ako kung hindi ako marunong magpatawad. Naway tulungan mo ako. Panginoon, maraming salamat dahil naroon pa rin ang iyong habag at biyaya para sa akin at sa aking pamilya. Naway tulungan mo ako na mahalin ang aking mga magulang at magkaroon ng pakialam pagdating sa aking mga kapatid. Dati, ang alam ko lamang ay alagaan ang aking ministeryo, ngunit hindi ko alam alagaan ang aking pamilya. Ngunit tinulungan mo ako at ginabayan upang magkaroon ng integrasyon ng aking buhay. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo upang ipanalangin ang bawat kapatiran na humihingi ng tawad sa iyo. Panginoon, ayaw naming maging sakim sa salapi. Kami ay iyong nilikha
at ang iyong dakilang imahe ay nasa amin. Kung kaya naman aming tinatanggal ang bawat kayabangan at mga salitang hindi nagbibigay puri sa iyo, mga katangian na hindi marunong sumunod pagdating sa magulang at sa mga otoridad, ang bawat kawalan ng kabanalan, naway matanggal ang lahat ng ito at tulungan mo kami magkaroon ng maayos na pag-iisip. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, ay tinatanggal natin ang bawat kawalan ng kabanalan, naway tulungan tayo ng Diyos na mawala ang lahat ng ito. Ang Diyos ay Diyos na marunong magpatawad at tayo ay Kanyang pinapatawad. Sa tuwing tayo ay dumudulog sa Diyos at nagkakaroon ng komunyon, ay tinatanggap po natin ang pagpapatawad ng Diyos. Panginoon, napakarami na naming pagkakasala, ngunit patuloy mo pa rin kaming pinapatawad. Panginoon, tulungan mo ding kaming patawarin ang mga taong nagkasala sa amin. Naway tanggalin mo ang kapaitan sa aming mga bunganga. Tulungan mo kaming magkaroon ng kapayapaan at kahinahunan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway ang bawat bagyo sa ating puso ay mawala at mapalitan ng kapayapaan. Panginoon, sa pamamagitan ni Pablo, ay iyong sinasabi na kung ano man ang aming sasabihin, maaring kami ay malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti, taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Panginoon, ang lahat ng ito, hindi lang po mga huwat ng tagapagturo ang mayroon nito. Kung kami man po ay may mga ganitong katangian, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo ang aming puso, pakalinisan mo ang aming puso, pakalinisan mo ang aming mga bibig. Mga kapatid, tayo po ay umiyak sa Panginoon. Huwag po nating isipin na tayo ay napakabanal na. Sabihin natin sa Diyos na tayo ay Kanyang tulungan. Ideklara po natin na titigil na po tayo sa paninirang puri at titigil na sa pagsasabi ng mga bagay na hindi nagbibigay puri sa Diyos. Panginoon, naway tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo kaming lumayo pagdating sa masasamang gawain at masasamang pananalita. Panginoon, kami ay dumadaing sa iyo. Sabihin po natin sa Diyos na kailangan natin ang Kanyang tulong. Kailangan natin ang tulong ng Diyos, kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu at dapat tayo umasa sa Banal na Espiritu. Panginoon, ang nais lamang namin ay ang sundin ka. Panginoon, tulungan mo kami. Naway lahat ng kapaitan at pagkukumpara ay mawala sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo ako na maintindihan ang iyong mga salita. Panginoong Hesus, kami ay dumadaing sa iyo. Kami ay nananalangin sa iyo. Naway tulungan mo kami ay iyong iligtas. Panginoon, tulungan mo kaming tumindig ng tama at ng matatag hanggang sa huling mga araw. Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, wag mo kaming hayaan na magkaroon ng malamig na puso. Panginoon, kailangan ka namin. Kailangan ka ng simbahang ito.
Naway tanggalin mo ang mga masasamang damo sa aming puso. Sabihin po natin sa Diyos na kailangan natin ang kanyang tulong at siya lamang ang siyang makakapagpalaya sa atin. Naway pakinggan mo ang aming mga panalangin, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumindig. Panginoong Jesus, naway tulungan mo kami na sumunod sa iyo at matuto sa iyo. Panginoon, kailangan namin ng totoong makadiyos sa aming buhay. Kaya akin pong iniimbatahan ang bawat isa. Maaari po nating ibahagi kung sino ang taong ating tinitignan bilang modelo o bilang halimbawa sa ating buhay. Maaari po nating ibahagi kung anong natutunan po natin sa kanila. Maaring tulad ni Pastor Joshua o kaya ni Simo, Delphine. Maaari po natin itong ibahagi, saka ipanalangin kung ano man po ang kanilang mga katangian na nais din nating matanggap.
Panginoon, pinupuri ka namin at sa pamamagitan ng bawat ibinabahagi ng bawat isa ay naroon ang iyong pag-ibig. Naroon ang pagtulong at paggabay ng Diyos. Panginoon, sa aming buhay ay may mga taong nais naming sundin, maaaring ang mga magulang, mga cell leader, mga pastor, simo, o mga otoridad sa amin pong mga kumpanya, sa mga pinagtatrabuhan po namin. Panginoon, kami nagpapasalamat dahil maging sa simbahang ito ay mayroon kami mga leader na maaari naming masundan. At pinagpapasalamat namin ang iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Atin pong hawakan po natin ang ating mga Biblia. Itaas po natin ang ating mga Biblia. Pagpasalamat po natin dahil ang banal na salita ay mula sa Diyos. At ang bawat pagtuturo nito ay para sa ating ikabubuti. Maaaring may mga pagkakataon na magbabasa tayo ng Biblia, ngunit nahihirapan tayong ibahagi ito sa iba. Ngayong umaga, yakapin po natin ang ating mga Biblia. Tayo po ay tumingin sa cross. Sabihin natin sa Diyos na sinusundan natin siya. Sinusundan natin ang kanyang mga salita. Panginoong Hesus, sinusundan ka namin. Sinusunod ka namin. At ideklara po natin ang ating pagsunod sa kanya at sa kanyang mga salita. Panginoon, aming iniibig ang iyong mga salita at pinupuri ka namin. Panginoong Hesus, ikaw ay nabuhay sa lupa at naging mabuting imahe ng Panginoon. Kung kinaya mong maging makadiyos at maging tulad ng Diyos pagdating sa kanyang mga katangian, alam po namin kakayanin din namin na ipamuhay ang mga katangiang ito. At alam namin na ang Biblia ang siyang magiging katulungan namin upang maipamuhay ang iyong katangian. Ngayong umaga ay niyayakap po namin ang Bibliang ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking ipinagpapala ang lahat. Hindi lamang po magiging makadiyos, pagkus ay magkaroon din ng kapangyarihan na mula sa Panginoon. Ang puno ng buhay ay hindi lamang maitatanim sa buong mundo, bagkus ay magbibigay kagalingan din sa bawat isa. Ang bawat isa ay magiging malagong puno ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.